Announcement sa lahat ng mga kamaestro. Ngayong Disyembre 24 ng gabi, magpapa-raffle ako ng 10 brand new phone live po yan, simple lang ang gagawin. Mag-subscribe at mag-comment ng magandang araw kamaestro. Simulan na natin ang kwento. Ang tatay nito, albularyo sa lugar. Siya yung dumulog at humingi ng tulong sa akin. Siya din yung gumamot doon sa matandang inaaswang. Nakilala ko siya na parang katulad mo lang din. Hinahanap ako hanggang sa nagkita kami. Doon mismo sa lugar kung saan lagi akong pumupuslit. Doon sa tindahan. Alam mo ba kung kailan yon? Nung umalis na ako sa bahay niyo. Bakit? Hindi ba halatang mula nun hindi mo na ako nakita pa? Alam ko may gusto ka sa akin. Ramdam ko yan. O siya, sige Bonbon. Tara na. Kapal talaga ng mukha nito. Hindi porket hinahanap kita, gusto na kita. May sadya ding ibang isang tao eh. Pwedeng hinahanap ang kagalit at gusto nitong patayin. Ay, pansinin mo ako, Arnel. Umalis at hindi na pinakinggan ni Arnel ang mga sinabi ni Elenon. Samantalang hindi alam ni Arnel kung anong sadya ng tatay ni Bonbon. Naitago na lamang natin sa pangalang Manong Rick. Nang makarating siya sa bahay, sumunod pala itong si Ellen na siya namang labis niyang ikinabanas noon pero hindi lumapit ang dalaga. Wari ba'y gumagala lamang na parang wala. Bumungad si Mang Eric at ang sabi nito, dalawa umano ang umaaligid sa lugar. May namataan umano siya malapit na sa dagat. Hindi ka ba natatakot, Mang Rick? Malay mo, isa ka na sa mga punterya nila. Lalo na kapag nalaman nila na may kinalaman ka sa pagkamatay ng isang aswang. Paano kung mag-imbestiga sila? Kilala mo ang kakayanan ng isang albularyo dahil sa bihasa ka. Walang mangangas dito. Albularyo ako, Arnel. Mang Rick, yung mga tiyo ko, albularyo din tulad mo. Ang ibig kong sabihin, katulad natin pero lumisan siya nung lumala ng sitwasyon. Malakas yung tiyo ko. Siya yung nagturo sa akin ng kaalaman. Oo, albularyo tayo pero may mga pamilya tayong hindi. Sana po nakuha mo yung punto. Hindi lahat ng pagkakataon mapoprotektahan mo sila. Kaya hanggat maaga siguro, paalalahanan mo na sila para makaiwas na rin. Hindi nakapagsalita si Mang Rick. Nakatitig ito kay Arnel. Tumatango na para bang naniniwala ito sa binata. Hanggang sa ilang saglit pa, sinabi nitong ipapaalam niya na sa pamilya niya ang nangyari. Papalikasin niya ito at habang wala ito sa lugar, susubukan niyang supuin ang lahat ng mga banta. Pero kailangan niya ng tulong ni Arnel. Sabi naman ni Arnel, sana ay kukonti lamang ang mga aswang doon. Dahil kung sandamakmak ito, hindi matatahimik si Mang Rick. Maging si Arnel ay hindi din matatahimik. Bagkos ay madadagdagan pa ang kanyang mga kalaban. Si Bonbon habang nakikinig, umiiyak ang bata na para bang sobra itong natakot. Mabuti na lang at pinalikas nga ni Mang Rick ang pamilya niya na roon. Pumuslit ito sa pilar. Nga pala, malaking bahagi ng kwento si Mang Rick kaya dinidetalye ko dito ang kanyang pagkatao. 2 araw din yon bago pa masiguro ang kaligtasan ng pamilya. Para lang ding tiyo ni Arnel si Mang Rick na kasama sa pagtutugis ng aswang nun. Pero syempre, may kaibahan kahit papano. Dahil sa mga puntong yon ay may kasama silang babae. At yun ay walang iba kundi itong si Helen. Talagang desperado na animoy nakakain ng niyog sa tanghali at napasmo. Tapos iniwan ng katinuan at tinakpan na ang pagiging babae. Kumbaga, pakikipagpatayan na rin ang gusto nun. Kunwari pa si Arnel ang pagtataboy dito pero sa huli, gusto niya rin naman talaga makasama. Kahit pabigat pa, pero si Arnel na ang nagmamaniobra. Doon sila sa bahay ni Mang Rick noon na malagi. Si Ellen ang taga-asikaso ng pagkain nila. Napagkamalan pa nga ni Mang Rick na nobya ito ni Arnel pero mariin namang tinanggi ni Arnel yon. Ang sabi ng binata,
hindi daw siya pumapatol sa babae na astang lalaki at... At ano? Sige, ipagpatuloy mo, ano? Sabat ni Ellen. At may kakaibang amoy. Oo, may amoy. Bakit? May kakaibang amoy ka naman talaga eh. Anong amoy? Ano? Wala naman ah. Ikaw, Arnel, sinasamahan ka na nga. Ay, nako. Mabango ka siguro at hindi sanay si Arnel. Alam mo namang hindi halos naliligo yan eh. Araw-araw ko na lang kayo nakikitang parang magkagalit. Kala ko pa nagtampuhang magnobya't nobya. Hindi naman pala. Pero bagay kayo. Aber. Ikaw, Ellen, matangkad, maputi, maganda at mabait. Habang si Arnel pati nga. Maitim at kulot ang buhok tapos lasinggero. Bagay na bagay. Sa inyo naman po napulot yung pagkukumparang yan, Mang Rick. Parang ang layo ah. Etong si Mang Rick kasi, Sir Seth, ay kaya mabilis nakapagpalagay ang loob ni Arnel dahil sa taglay na ugaling organiko. Yung tao talaga kausap. Pero malakas magbiro. Hindi din mapagmataas kahit may kaya ito sa buhay. Mantakin nyo, may matinong trabaho sana itong si Mang Rick kung tinahak talaga ang natapos na kurso. Isa kasi itong dentista at doon mismo sa Manila ito nakapagtapos. Pero pinili nito ang normal na buhay. Ang pagiging mananagat katulad ng pamilya nila Ellen at pagiging albularyo. Siya nga pala, malalaman nyo kung bakit ko alam ang kwento sa buhay nila mamaya. Pero tapusin muna natin ito. Ilang araw ding nagmamasid-masid si Arnel noon pero hindi niya na sinasama si Ellen. Doon na lang ito sa bahay. Tigabantay bahay na napuno ng karagaang paligid. Bakod at iba't ibang orasyon. Tapos ay may mga nakalagay pang lalaking papaya na si Arnel mismo ang nagtanim noon. Alam niyo ba kung para saan ang lalaking papaya? Sino ba dito yung nakakita ng lalaking papaya? Kung hindi nyo kasi na itatanong, ito yung uri ng papaya na hindi namumunga. Puro pintik ang katawan nito at malakas na pangbasag ito ng mga pagkukubli ng aswang o ang tinatawag nating sabulag. Kunwari, may mapapadaang tao sa lugar. Makikita ng sino mang nasa loob ng bahay na yun na napapalibutan ng papayang lalaki ang totoong anyo nito, kung aswang ba o hindi nun. Ang paglagay nito ay napakakomplikado kasi nga maraming proseso. Hindi lang basta pagtanim kasi sinasabayan ng ritual at sangdamakmak ng nilubag na orasyon. Pwede kang magkamali pero kapag bihasa ka na katulad ni Arnel, napaka-epektibo. Mas mabisa pa ito sa bagakay na itinarak sa paligid ng bahay. Tinatansya ang layo sa bahay at sa bawat kanto nakatirik ang mga punong ito. Sa oras na makakita kayo ng bahay na may mga lalaking puno ng papaya, asahan niyo na ang nakatira dyan, mga may malalalim na karunungan. Yung tipong napakabiyasa at may ilan ng napatay na aswang. Hudyat kasi ang lalaking papaya. Siyempre, may atraso sila sa aswang kaya naglalagay sila ng ganyan. May iba kasing aswang na may taglay ding karunungan at napakahirap nilang kilatisin. Lalong-lalo na mga gabunan. Maging titigan mo sa mata, hindi mo ito makikilatis. Di ba nga, sa mata makikilala kung ang isang tao ba'y aswang. Pero hindi nakakaligtas ang pagkukubli na sino mang biyasang aswang sa mga lalaking papaya. Kumbaga sumpa ito sa kanila. May isang kwento na akong narinig patungkol sa lalaking papaya na ginawang bakod sa bahay ng aswang o pamilya ng aswang yon. Alam niyo bang nangyari? Hindi lumabas ang mga aswang sa paligid ng bahay. Dahil sa oras na lumabas sila, malalantad ang kanilang pagkatao. Mag-aanyo talaga sila ng aswang kahit may araw pa. Gugutumin na lamang umano ang aswang doon at mamamatay katagalan. Hindi din naman nila pwedeng tanggalin ang nakalagay na papaya dahil sa oras na tinanggal ito ay ikamamatay nila. Mababasag kasing selyong nakapalibot sa bahay na may orasyong pamparusa. Hayaan nyo, isusulat ko din ang kwentong yun at patungkol ito.
sa sumpa ng lalaking papaya. Maliban pa sa papayang nakalagay sa paligid, may mga munggo din, Sir Seth. Mga buto ng munggo. Ang sabi ni Arnel ay kumpara saan ito. Pangbasag umano ng kakayanan ng isang aswang. Kumbaga, magiging mahina ang mga ito. Pero ano't ano pa man ang pangontra sa bahay ay talagang hahanap umano ng paraan ng nilalang. Makuha lamang ang gusto. Kung kaya walang kumpiyansa sila noon kahit pa karaniwang aswang lang ang nasa lugar. Dahil balbal nga daw yon. Tama lang na pinalikas ang pamilya ni Mang Rick. Hayaan na lang daw si Ellen. Total ay parang hindi naman daw nito mahal ang kanyang buhay. Sa mga puntong yon, magkabilaan sila ni Mang Rick. Si Arnel ay nasa parting tayakan, habang si Mang Rick naman noon ay nasa dagat. Maigi nilang minamatsyaga ng dalawang pinaghihinalaang aswang na gumagala. Kasabay din ng mga puntong yon, naghahanap sila ng pagkakataon. Sakaling may gawin ng aswang, doon na sila kikilos, pero hanggang masid pa lamang ito, usisa lamang din ang gagawin nila. Sa hindi malamang dahilan, yung dalawa ay naging apat na umano. Kinakabahan nga noon si Arnel at baka ang isa dito ay taga Cagayan. Baka may gabunan na nakikisali. Nga pala, ang uri ng aswang na nakabangayan ni Arnel ay gamunan doon sa may Cagayan. Iba ang mundo ng mga aswang. Madaling maipaparating ang anumang mga hinaing ng bawat aswang, sa kahit anong uri man yan at saan mang lupalop sila naroroon. At dahil sa karagdagang aswang sa lugar, iba na umano ang ibig sabihin nito. Tiyak na may mangyayaring hindi maganda. Kung kaya naman napag-usapan nila Mang Rick noon na iisa-isahin na nila ito, palihim lang at walang dapat iwang labi, kagaya ng ginawa sa isang aswang noon. Iniwan nila at naroroon nakabulagta lamang sa may ilog. Siguro yung nasa timog, yun ang uunahin ko. Malayo ang responde. Pero hindi ako kakampante kasi nga baka may nakabinbin na iba at gugulantangin na lamang ako eh. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko ang sitwasyon sa likod mo habang ginagawa mo ang pagpatay, Arnel. Sa mga sandaling ito, naroroon sila sa bahay. Si Ellen, nakikinig lang. Sumabat at sinabing ano ba umano ang may tutulong niya. Wala kang gagawin. Dito ka lang. Hayaan mo na kami. Baka sumunod ka na naman eh. Tigas pa naman ang ulo mo, pati mukha mo. Bakit sinabi ko bang sasama ako? Ang ibig kong sabihin baka may ipapagawa kayo at dito ko gagawin sa bahay. Tsaka kung matigas man ang ulo ko, makapal naman yung balat na mukha mo. Ayan na naman kayo eh. Bakit hindi na lang mag-aminan sa isa't isa? Eh halata namang may gusto kayo sa bawat isa eh. Dinadaan niyo pa sa bangayan at nakakabingi na pakinggan. Ikaw, Ellen, sa tingin mo, ano talagang pinunta mo dito? At ikaw naman, Arnel, bakit mo ba pinapayagan ito? Di ba doon pa lang may maisasagot na ako? Tapos sa maririnig ko, batuan ng banat. Pwede ba pagmamahala naman? Tsaka ikaw, Ellen Kala mo nakita kitang naninilip kay Arnel habang naliligo. Maya ka naman, Mang Rick. Talaga? Kadiri naman. Anong sisilipin ko dyan? Alam ko naman yung itim ng ano niyan eh. Sa mukha pa lang eh. Umalis sila ni Arnel. Sinasabihan niya si Arnel na ligawan na lang si Ellen noon kasi ramdam niyang inaantay lang nito ang pagsuyo ng binata. Habang tumatagal, mas lalo umanong sumusungit. Sabi naman ni Arnel, hindi niya alam kung bakit nadadaig siya ng garbo pero inaamin niya na may gusto talaga siya kay Ellen. Ang problema lamang dyan ay kung matinong babae ba ito o may saltik lang. Maiya ka ba namang sinong babae ang susuong sa napakapiligrong sitwasyon, di ba? Tapos ang sasabihin lang, tutulong dahil sa utang na loob ni Ellen kay Arnel. Alam mo, Mang Rick, minsan binibiro ko sa Ellen eh. Pero ganun pa rin. Pangit na ugali.
Hindi ko alam kung galing ba sa rehab tapos hindi pa gumagaling. Subukan mong ligawan na malaman mo. Ano? Huwag mong sabihing duwag ka. Hindi sinagot ni Arnel ang tanong na yon. Sa halip ay mabilis na binaling nito ang atensyon sa papatay nilang aswang. Wika pa ng binata. Hapon na umano at kailangan nilang mauna sa lugar para kahit papano'y mapag-aralan nilang galaw ng aswang. Yun na nga ang nangyari. Gamit ang malakas na karunungan ni Mang Rick, isabay pa dyan ang biyasang pamamaraan ni Arnel. Nagawa nilang itago ang sarili para sa pangdama ng mga nilalang. Sa bulag ito, at siguro'y hindi nalingid sa kalaman ng lahat ang sabulag. Yung pwesto na pinagpuslitan nila, ilang distansya dito kalsada na. Nasa liblib banda ang dalawa noon pero magkakalayo sila. Nasa likod si Mang Rick habang si Arnel naman ay malapit na sa kalsada. May isang kubo dito na waribay na daan ng bagyo. Iba na ito at dito na mataan ni Arnel na nagmamatsyag gabi-gabi ang isang aswang. Ilang saglit lang, nakakita na siya ng taong naglalakad sa may kalsada. Nang tamaan ito ng liwanag mula sa poste nun, kaagad itong nakilala ni Arnel. Ito ang lalaking nakatoka palagi sa lugar na yon. Yung aswang. Walang paghudyat si Mang Rick, kung kaya't nakakatiyak si Arnel sa mga puntong yon na walang kasama ang nilalang na doon sa loob ng kakahuyan dumadaan. Mga ilang minuto mula nang maupo ang nilalang sa kubong yon, walang pag-aalinlangang nilapitan kaagad ito ni Arnel, sabay bunot ng patalim nito na tinatawag na palamengko. Maliit na itak na pangkatay ng baboy, Sir Seth. Ito ang nakasuksok palagi sa gilid ng binata na mahigit sa isang dangkalang haba. Hindi man lang nakapagsalita ang aswang. Paano ba naman kasi inipit niya ang leeg tapos ay saksak sa tagiliran. Ilang sandali lang, bumagsak ang katawan at walang ano-anong hinatak ito ni Arnel patungo sa may kakahuyan. Ganun kabrutal pumatay ng aswang si Arnel. Noon pa man, ganun na ang kanyang galawan. Hindi na inaantay nito na makapanlaban ng isang nilalang. Si Mang Rick, unang beses niyang nakita si Arnel na pumatay. Nung nasa ilog kasi ay hindi niya napansin gawa ng magkakalayo at hindi nila tanaw ang isa't isa. Napapailing si Mang Rick. Kumabog ang dibdib at kinilabutan kay Arnel. Magpaganon pa man, dali-dali nitong sinalubong si Arnel at tinulungang hilain ang labi nun. Mabilis na naghukay ng malilibingan at kaagad nilagay doon. Pero bago tabunan ng lupa, sinunog muna ang labi sa ilalim ng hukay. Parang wala lang, yung mga bakas pa ng dugo na naiwan sa kubo ay nilinis ni Arnel. Ang mga kinikilos at kalawang ito, isang indikasyon na veterano sa pagkitil ng aswang ang binatang yon. Umuwi ito kaagad na animoy gumala lang. Pagbungad ni Ellen, nagtanong ito kung ano ang nangyari. Ang sabi naman ni Mang Rick ay nadali ng isa. "Kamusta pala dito, Ellen? Wala bang kakaiba?" tanong na Mama. Ayon kay Ellen, may napansin siyang dumaan na dalawang tao pero nasa unahan daw ito at hindi niya maaninag ang itsura. Tinuro pa ni Ellen kung saan banda. Sa labas na yon ng teritoryong sinasakupan ng mga nakatirik na lalaking papaya. Matapos lang makapagsalita ni Ellen, agad-agad tinungo yun ni Arnel. Ito namang dalaga ay sumunod. Kahit inabisuan siya ni Mang Rick ay hindi ito nakinig. Hanggang sa nakarating si Arnel sa kung saan ito yung tinuro ni Ellen. Mabilis niyang naamoy ang samyo ng aswang. Aswang na naiiba kumpara sa mga nakamatsyag sa lugar. Samyo ng aswang na pamilyar kay Arnel nun. Bigla itong napamura. Noong dumating na si Ellen ay sinabihan itong hanggat maaari
ay umuwi na lamang ang dalaga sa mismong tirahan nito sa Trinidad. Bakit? Ano bang problema mo? Ba't nakasimangot yung mukha mo? Nandito na sila. Tama ako ng hinala. Nandito na yung ilang sa mga kaanak ng napatay kong aswang sa bukid ng Cagayan. Ang angkan ni Victor. Lahing Gabunan. Ano namang problema doon? Bakit ka natatakot? Naiiba yung Gabunan, Ellen. Yung mga narito, lahi ng balbal. Aswang na nagpapalala ng sakit ng isang tao. Pero yung Gabunan hindi pang karaniwan. Oo, may tulong, may mga pangontra sa paligid pero alam na ng mga Gabunan yon. Lalo na yung mga nakakilala sa akin. Baka mainda na nila ito. Bigla namang dumating noon si Mang Rick. Nagtanong ito sa kung anong problema. Isiniwalat ni Arnel na may Gabunan ngang nakikisali. At ang Gabunan na ito, alam niyang galing Cagayan. Napamura si Mang Rick. Bakit umano Gabunan? Inakala niyang karaniwang aswang lamang ang dahilan kung bakit lumikas si Arnel pero Gabunan pala. Pasensya na pero mahirap silang kalaban. O nagagawa ko namang patayin pero kapag nagkamali ng kahit konti lang, wala talaga. Muli nitong inabisuan si Ellen pero gaya ng mga nabitawang kataga nito nun, yun pa rin ang paninindigan niya. Kahit anong mangyari umano, tutulong siya. Napabuntong hininga na lamang si Arnel dahil alam niyang hindi talaga tulong ang nagagawa ni Ellen nun. Pero ano pa bang magagawa niya kung kagustuhan ito ng babae? Parang ayaw din namang tumanggi ni Arnel. Nagtanong si Mang Rick kung ano ang mga dapat gawin. Ayon naman kay Arnel, antay na lumapit ang mga ito. Dahil kung tutugisin nila, maaaring sila pa ang malagay sa alanganin. Maliban na lang kung kasama nila ang kanyang tiyuhin na taga-Camiguin. Dahil maraming alam yun kung paano patumbahin ang isang Gabunan. Tingin mo, mga ilan kaya yung napadako dito? Hindi ko alam. Bumabatay pa ako sa bilang na nabanggit ni Ellen eh. Baka 2, 3. Pero alam kong marami talaga sila. Yung mga papaya dito malaki may tutulong pero hindi na ako sigurado sa sitwasyon. Iba kami ni Tio noon kumpara ngayon. Hindi kagad nakapagsalita si Mang Rick nun. Habang si Ellen naman kahit nakapagbitaw na ito ng mga panata pero halata sa mukha ang pagkabalisa. Sa gabing yun, nagmatyag sila. Magkabilang parte ng bintana sila nakasilip nun. Si Arnel ay panayhasa ng kanyang palamengko. Nilalakasan niya ang puwersa para kumagitgit talaga ang bakal na siyang maglilika ng pagkairita sa mga aswang na yon. Ilang saglit pa, sinabi na ni Arnel na nasa paligid na umano. 2 ang nararamdaman niya. Nagtanong naman si Mang Rick kung paano nalaman ni Arnel ang presensya, samantalang hindi naman umano maalinsangan nun. Ayon kay Arnel, kabisado niya ang Gabunan. Maging ang bakas nito ay malalaman niya kaagad dahil na rin ito sa mahabang karanasan niya sa Gabunan. Naiiba daw ang Gabunan. Walang pahiwatig ito sa paligid. Muli niyang sinabi noon na hindi nga siya nagkakamali. Darating din ang panahon na matutuntun na siya. Mabuti umano kung nag-iisa lamang si Arnel dahil hindi siya mag-aalala pero sa mga sandaling yon, alam niya sa sarili na alam na ng mga kalaban na may ugnayan siya sa mga tao. At ang mga taong ito, si Ellen at si Mang Rick. Dagdag problema at banta ito sa mga taong malapit sa kanya. Pinalikas man ni Mang Rick ang sariling pamilya pero posibleng hanapin ito ng mga Gabunan. Hindi napigilan ni Ellen noon na mapaiyak. Para bang bigla na lamang umano itong nabahag. Napawika kasi yun na gusto niya pa mabuhay. Napagalitan naman siya ni Arnel. Sa Bisaya pa umano ay patuga-tuga man di ay ug sukol niya talawan. Dito lang kayo Mang Rick. Isara niyo yung pinto.
Ako rin bahala sa labas. So dali, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi. Ang sigurado lang sa akin kapag lumapit ng aswang, yun lang yung pabor. Hindi na kailangan pang hanapin kasi kapag hinanap natin, tayo pa yung mauunahan eh. Ilang beses na namin ginawa ni Tiyo to. Nagtatagumpay. Pero lahat ng mga sandaling yun parating tagilid. Sa madaling salita, konti mali lang, patay na. Lumabas ng bahay si Arnel. Dali-dali namang isinara ni Mang Rick ang pintuan. Habang si Ellen noon ay isinara mga bintana. Pero nag-iwan ng konting siwang ito. Maliwanag sa labas nila dahil may ilaw naman doon pero limitado ito. Hindi na naaabot ng liwanag ang bandang kakahuyan. Ilang saglit lang, narinig na nila ang pagsisisigaw ni Arnel. Hinahamon ng mga aswang. Nakikita nila Mang Rick at Ellen si Arnel sa bintana. Nakatayo lamang, kalmado pero halatang nakahanda ng sarili. Mga minutong namagitan, may lumitaw na tao sa dilim. Nag-iisa lamang ito. Naglalakad patungo sa bahay. Si Mang Rick at Ellen noon ay maiging tinanaw ito. Malapit na sa lalaking papaya. At nung makapasok sa loob ng teritoryo, nawindang si Mang Rick dahil kitang-kita niya ang itsura. Maging si Ellen noon ay napatakip na lamang ng bibig sa nakikita nun. Masahol pa sa mabangis na halimaw ang postura nito. Malalaki at parang taong aso ito na naglalakad habang nakangisi nun. Kitang-kita nila ang angat sa kaputiang mga ngipin at matutulis. Diyos ko, yan palang itsura ng gabunan. Parang diablo. Pambihira. Ganito ang kabangayan ni Arnel sa lugar nila nun. Sambit ni Mang Rick sa sarili. Habang si Ellen naman, bumigay na ito at tuluyan ng napahagulgol sa takot. Narinig nilang nagsalita ang nilalang. Nagtanong ito. Ang sabi, ang nakikita niya ay ang pumatay ba sa aswang doon sa ilog. Siyempre, nanlaki ang mga mata ni Mang Rick nun. Bakit hindi kilala si Arnel nito kung kabangayan niya ito sa Cagayan? Dapat ay alam nito ang presensya ni Arnel na siyang madali nilang makikilala. Duda si Mang Rick na baka hindi ito yung nakabangga ng binata doon sa lugar nila. Magtungo naman tayo sa kalagayan ni Arnel nun. Maging ang binata nun, nagulat. Hindi niya inaasahan ito na para bang gumaan ang loob niya dahil alam niya sa sarili na hindi ito ang humahabol sa kanya. Hindi ito yung dati nilang kalaban ng kanyang tiyo. Kaya kampante siyang walang alam ito sa patibong sa lugar. Magpaganon pa man ay inamin ni Arnel na siya nga ang pumatay. Bakit? Anong sadya mo? Bakit ka na pa rito? Pero hindi kagad nagsalita ang aswang. Malaki ito. Malapad ang pangangatawan at bakat sa katawan ang mabigatang trabaho. Lumapit ng lumapit ito kay Arnel. Ito namang si Arnel ay umatras at hindi nagkumpiyansa. Hanggang sa bigla na lang suminghot-singhot itong nilalang at sinabing may kasama pala sa bahay ang binata. Nagawi pa ang tingin nito sa kung saan nakasilip si Ellen nun. Kung kaya naman na pa-sign of the cross ang dalaga. Hanggang sa sumandal sa dingding at nagpatuloy sa pag-iiyak nun. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong pinunta mo dito? Yun lang ba ang sadya mo? Ang magtanong kung ako bang pumatay sa natagpuan sa ilog? Kung yun lang kaibigan, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pwede ka nang umalis. Galante. Galante na matapang. Bueno, nakakairita pakinggan ang umuugong na balitang may bantugan na pumatay sa aswang. Ilang araw na rin akong narito. Nagmamasid-masid.
At sa wakas ay natuntun din kita. Hindi ka naging maingat kung kaya't nalantad ang pagkatao mo. Ang ingay mo naman. Kung ibang sadya mo bakit wala ka pang ginagawa? Pinaalalahanan kita. May pagkakataon ka pang umatras. Pero pag may ginawa kang hindi ko nagustuhan, mabibilang ka sa mga listahan ng mga napatay ko. Pagkatapos makapagsalita ni Arnel, nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa may lumitaw pang isang tao. Malapit din ito. At nang makapasok sa teritoryo, isa din yung gabunan. Si Mang Rick sa mga puntong yon ay hindi na nakapagpigil pa. Pinili niyang sabihan si Ellen na wag lalabas. Tutulungan niya lamang umano si Arnel. Pumigil si Ellen pero wala ding nagawa ito. Nakaumang na ang itak noon. Talagang makikipagpatayan din si Mang Rick. Nang masipatan siya ni Arnel, sinita siya ng binata. At ang sabi nito ay bakit daw lumabas. Dalawa sila. Hindi ko matingnan kang pagtutulungan. Pasimpleng lumapit si Arnel kay Mang Rick noon. Ang sabi ng binata ay sinadya niyang hamunin ng mga ito nang makapasok ng teritoryo. Ito ang taktika nila dati ng tiyo niya. Ngayon ay napatunayan niyang hindi ito ang mga aswang na taga-Cagayan. Gawa ng walang alam sa nilagay niya sa paligid. Dahil kung yun pang nakalaban niya dati, hindi ito magkukumpiyansa. Itong nakapasok umano, bagamat naiinda ang pangontra, pero hindi na buo ang lakas nito. Dahil umano sa munggong nagkalat sa lupa. At walang kaalam-alam dito ang dalawang nilalang na yon. Hindi mo naman pinaliwanag na mabuti, Arnel. Ano pa ba't nakalabas na ako? Nakakahiya namang bumalik pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nag-uusap ang dalawa, itong naunang aswang ay bigla na lamang lumapit. Kumpiyansang kumpiyansa ito. Sinunggaban ng nakatalikod si Arnel. Pero mabilis lang nailagan ni Arnel ang pag-atake nito na siyang ikinagulat ng nilalang na yon. Nawala ng balanse ang aswang. Labalanda sa dingding ng bahay. Sinipa yun ng binata dahilan namang natumba sa lupa. Mabilis na tinapakan ng leeg nito at, "Binalaan na kita. Sabi ko naman sa'yo na umalis ka na lang eh. Pero matigas yung ulo mo. Hindi ko nakasalanan to ah. Hoy ikaw, baka gusto mong lumapit at nang ipagsabay ko kayong dalawa." Sabi ni Arnel. Abay lumapit naman umano ito kung kaya't tinagayon ni Mang Rick nang walang pag-aalinlangan. Tinamaan ito. Sinubukang umilag pero ang bagal ng kinikilos na para bang hindi aswang. Napakabangis umano ng itsura pero lampa naman ang kilos nun. Hindi na sinundan pa ng pagtaga ni Mang Rick dahil na rin ito sa abiso ni Arnel. Ayaw niyang meron ng bangayan kontra sa gabunan. Pinakawalan niya yung nakahiga sa lupa at sinabihang umalis na ito at itigil na ang pagkakaroon ng interes sa kanya. Hindi sila talo. Kumbaga, kung may kalaban mang iba si Arnel, hanggang doon lang sa iba at ayaw niyang umabot ito sa mga gabunan. Hindi naman kumibo ang mga aswang nun. Umalis kagad ang mga ito at naglaho sa dilim. Sinabi naman ni Mang Rick noon kung bakit pinakawalan pa. Baka daw bumalik ang mga ito. Natatakot na ako sa kanila, Mang Rick. Ayokong magkaroon ng kalabang gabunan. Mabuti na yung mga karaniwan lang dahil alam kong hindi ito peligro para sa atin. Sa tingin ko, hindi naman babalik na yung mga yun. Malamang dahil naranasan na nila yung mawalan ng lakas sa katawan. Hindi tinatabla ng orasyon ng gabunan. Pero kaya itong tigilan ng pangontra. Wala silang alam doon. Kung kaya't isipin nilang galing sa akin kung kaya sila ng hina. Sigurado ka ba dyan, Arnel? Iba kausap ang gabunan. Tumutupad yung mga yan. Pero mahirap silang maging kaaway.
Buong lahi nilang susugod sa iyo at mandadamay pa ng iba. Hahanap ng paraan para makuha lang ang kahinaan ng kanilang kalaban. Bakit pinalikas mo yung pamilya ko? Kung sa tingin mo naman pala'y pipitsugin lang ang iba. Tanong ni Mang Rick. Ayon naman kay Arnel, walang masama sa umiwas sa kapahamakan. Pero kapag gabunan na ang usapan, kahit palikasin pa ang pamilya, ay walang kasiguraduhan. Ito daw ang nangyari sa kanya. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay sanhi ng pagkakaroon ng kalabang gabunan. At hindi ito nangyari sa bukid ng Trinidad. Bagkus nangyari ito sa lugar ng Camiguin. Bumisita kasi ito doon. Pero nagkataon namang nasa Cagayan sila ng kanyang tiyo. Ang tatay niya ang pinagkainteresan ng mga naiwang aswang sa Camiguin, maging ang pinsan at ilang kaanak ni Arnel. Nasawi din. Hindi kasi naging maingat ang kanyang tiyo. Inaakalang karaniwang aswang lamang ang pinapapatay nito sa kanya pero gabunan yon. At yung pagkitil niya ng isa sa mga lahi nito, yun na ang simula ng masalimuot na buhay ni Arnel. Nagpapasalamat na nga lang ako at hindi ako sinundan dito sa bole. Siguro yung mga umaaligid sa bahay ko, ibang pamilya yon. Gabunan pero hindi yung nakalaban ko sa Cagayan. Hindi na nagsalita pa si Mang Rick. Tumango lamang ito bilang pagtugon sa mga sinabi ni Arnel. Pumasok na ng bahay, habang ang binata naman noon ay pinuntahan ng lugar kung saan naglaho ang dalawang gabunan. Sinisiguro niyang tama siya ng pagdidesisyon. At yun, wala nang presensya ng gabunan pero hindi na alis sa kanyang diwa noon ang pangamba. Malaki pa rin ang posibilidad na balikan siya nito. Lalo na kapag yung nakalaban nila sa mga sandaling yon, malaman ang ginawa niya doon sa lugar ng Cagayan. O hindi naman kaya, makatagpo ng kauri na tagaron at isiwalat ang kanyang mga pinagagagawa. Pansamantalang isinantabi muna ito ni Arnel. Pinapairal niya noon ang gumugulo talaga sa lugar. Balat niyang ubusin ang mga ito at pagkatapos noon, uuwi na siya sa bukid ng Trinidad. Kinabukasan, maagang nagising si Arnel. Hinanap niya si Ellen. Hindi niya nakita ito. Nang bumungad sa kanya si Mang Rick, nagulat ang binata dahil ang sabi nito, umuwi na daw si Ellen noon. Nagpaalam na hindi na daw ito babalik pa. Hindi nakapagsalita si Arnel. Hindi niya alam ang mararamdaman sa sarili, kung matutuwa ba o malulungkot. Habang si Mang Rick naman noon ay inaantay ang pagtugon ni Arnel pero hindi kumikibo ang binata noon. Ano na Arnel? Hindi ka ba masaya? At parang naghihinagpis siya mukha mong hayop ka. Di ba yun naman ang gusto mo? Yung wala dito si Ellen. Oh, hindi parang nagsisi ka. Ngayon ang problema dyan kung babalik pa ba siya sa'yo. Engot mo kasi. Pinagdidikdikan na ng babaeng sarili niya sa'yo nagpapakabulag ka ng dugyot ka. Nagpinisot ka pa. Hindi mo pinaparamdam sa kanya yung mga malasakit. Puro ka na lang pagtataboy. Matapos magsalita ni Mang Rick, tumalikod at naglakad si Arnel patungo sa kubo. Para bang napakalungkot, bagsak pa ang balikat na animoy nagtampong paslit. Nawala ang atensyon niya sa aswang. Inaalala niya ang nangyari kagabi. Nakita niyang magang-maga mga mata ni Ellen pero hindi niya pinansin ito. Kumbaga, itsapwera lang. Kahit alam niya namang dumanas ito ng matinding pagkatakot noon. Nagsisisi siya at hindi niya ito pinakalma. Tama nga si Mang Rick. Hindi niya pinaramdam ang pagmamalasakit dito. Doon pa lamang niya napagtanto na napaka-importanteng tao ni Ellen sa kabila ng pagtawag niya dito na isang pabigat. Sinusundan naman siya noon ni Mang Rick. Paulit-ulit na pinapadinig ang pagkakamali ni Arnel. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata. Napaluha na ang mga mata nito. Anong gagawin ko, Mang Rick?
Babalik pa kaya yun? Nakakahiya naman kapag pinuntahan ko. Baka sampalin pa ako nun. Sinabi ko naman sa'yo kagabi na lapitan mo. Ikaw naman wala lang sa'yong hayop ka. Angas mo pa magsalita na kesyo ganito ang uri ng aswang at ganun. Nawala na sa atensyon mo yung babae na sobrang natakot. Kung pinaramdam mo yung pagmamahal mo, di sana kampante yon. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung anong gagawin mo. Ano? Nalipat ba sa babae ang pagiging mamamatay aswang mo? Kapalan mo na lang yung mukha mo. Puntahan mo, magmakaawa ka, magsumamo. Sabihin mong mamamatay ka kapag wala si Ellen. Ganun. Pambihira. Hindi pa ba tapos yung pagpapakonsensya nyo? Wala bang papanig sa akin? Yung payo pa nyo parang akong nagmumukhang bata Saka na nga lang. Tapusin mo na natin tong problema dito. Hahanapin din ako dun. Yan ang akala mo. Hindi na lang nagsalita pa si Arnel. Banat lang ang abuti niya kay Mang Rick. Sa araw ding yun para bang nagmamadali si Arnel. Agad-agad sinabi niyang mamayang gabi umano, tatapusin niya lahat ng mga balbal. Hindi yung mamatyagan pa. Ayon naman kay Mang Rick, si Arnel lang naman ang inaantay niya. Ito din kasi ang nag-abiso na matyagan muna na keso mag-ingat dahil nga baka magkagulo. Tapos ngayong naipit na sa babae, tila halimaw na itong si Arnel. Yun ang nangyari. Pagsapit ng gabi ay walang ano-anong paglitaw pa lamang ng isang balbal. Pinaslang kaagad ito ni Arnel. Ito namang si Mang Rick ay sobrang kabado. Hindi na kasi inaalintana ni Arnel ang mga residente. Wala itong ingat. Basta na lang pinatay ang isang aswang malapit doon sa dagat. Mabuti at hindi napansin ng mga taong nakatambay doon. Si Mang Rick pa ang naglikpit na para bang namumulot ng tagak na prutas at si Arnel ang tagapitas. Dalawa kaagad ang napatay noon. Tatlo sana kung hindi lamang nakatakas ang isa. Matapos noon ay nagpaalam si Arnel na aalis pero walang pulidong dahilan. Ang sabi lang nito ay uuwi na siya. Ay naman kay Mang Rick, may isa pang natira. Pero ang sabi ni Arnel ay hindi na daw babalik yon. Mamamatay din umano yon dahil bago pa makatakas ay napuruhan na ito ng binata. Ang palamengko niya ay may taglay itong malakas na karga na kayang pumatay ng aswang kahit hindi napupuruan. Lalo na't karaniwang aswang lamang umano yon. Pwede na bang makabalik ang pamilya ko, Arnel? Mga 1 taon pa, Mang Rick. Palipasin mo muna. Ganun ba? Ang ibig sabihin hindi paligtas. Di, sasama na lang ako sa'yo. Baka dagsain ako ng aswang dito Bahala ka, basta sasama ako. Ikaw po yung bahala. Mabubuhay ka naman siguro sa bundok. Sumama nga itong si Mang Rick. Doon na natili sa tirahan ni Arnela. Na siya namang pinagsisihan ng binata dahil maging doon ay pinuputakti siya ng panunukso nitong si Mang Rick. Hindi na umano magpapakita sa kanya si Ellen. Alam ni Mang Rick na inaantay daw ni Arnel na bumisita ang dilag kasi nga laging nakatanaw ito sa daanan. Pabalik-balik at hindi napapakali. Hindi naman pwede may aswang kasi alam niya kung may aswang sa lugar, maliban na lamang kung gabunan. Puntahan mo na kasi. Ang kapal mo din Babae pa yung hiniintay mo. Samahan pa kita. Gusto mo, rekta pamamani ka na. Diyos ko naman, Mang Rick. Sana pala hindi na lang ako pumayag na sasama ka dito. Pati ikaw pinoproblema ko na din Kailan mo ba ako patatahimikin? Patatahimikin lamang kita kung ibababa mo yung garbo mo. Magbihis ka, maligo. Tapos baba tayo. Tara! Sigurado po ba kayo sa gagawin natin? Napatawa si Mang Rick at sa wakas ay kumagat na rin itong si Arnel. Naligo at nagbihis na ang binata. Pero halata sa mukha nito na balisanon. Umaga ng mga sandaling yon. Papaalis na sana ang dalawa nang may napansing kakaiba sa mismong lugar na yon.